Isang malaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa atin ay kung sila po ay nakakaisip na magnegosyo, mag-try na pumasok sa mundo ng business. Ang kadalasan pong malaking pagkakamaling ginagawa ng ating mga kababayan at ng karamihan ang food business. Luma na po ito. Alright? Ngayon, ang tanong coach is that dinidiscourage ko po ba kayo, sila, si ganito, si ganyan? Hindi po brothers and sisters. First and foremost is that kailangan mong ma-distinguish kung ang business mo ay feasible. Ngayon, ano po ang tinatawag na feasible? Right? Paano mo masusukat ang feasibility ng business na naisip mo? Scalable ba yan? Ito yung mga term Maybe kung hindi ka business-minded or hindi ka businessman na tao, jargon sa'yo to. Medyo hindi ka familiar sa mga word na to. Pero pag sinabi po nating feasible, yan ba ay kayang kumita, mag-generate ng revenue? Right? Mag-generate ng revenue, hindi mag-generate ng mga expenses na wherein lamang pa yung expenses mo kaysa doon sa kinikita mo. Pangalawa, scalable ba yan? That means expandable ba yan? May posibilidad ba na lumago, dumami ang branch? Maraming factors po yan. Kaya na maling ginagawa ng mga tao, dun sila pumapasok sa kung saan overpopulated na po ang niche na ito. Lalo pa yung food business. I'm not discouraging you guys, pero kasi, well, ayoko nang magpaka-blue pill sa inyo, no? Red pill na prangkahan na po. Is that 50-50 po yan. Most of the food business, kaya sila nagsasucess is that more on luck. Swertihan na lang po talaga yan. Prangkahan kong sinasabi sa inyo na ang payayamanin nyo lang dyan ay yung mga laser, yung nagpapaupa. Right? Kayo nagpapakapagod. Kayo ang nawawaldasan ng kapital. Right? Then, binabayad nyo lang sa kanila. Ngayon, coach, dinidiscourage nyo po ba? May hindi po kayo dinidiscourage is that tinuturuan ko po kayo to work smart. To work and move smart, not only to work and move hard. Okay? Ngayon, para tatanungin mo coach. So, base doon sa sinabi mo, feasible and scalable, so anong gagawin ko? Well, kailangan po ninyong ma-distinguish nasaang panahon ka. Ano yung mga field at niche na in demand na no choice yung mga tao. Kailangan nila to. Pangalawa, gaano kalaki ang bayaran at kitaan dito, gaano kadalas ang demand. Way back and going back, law of demand and supply. If the price is high, the quantity demand is low. Law of demand and supply po yan, brothers and sisters. Ngayon, going back sa pinag-uusapan natin, ano ba itong tinutukoy natin na nasa ang panahon po tayo? Nasa food business panahon ba tayo? Lahat naman napapanahon ng food business. Ang sinasabi ko po sa inyo, sa panahon tayo ng teknolohiya. Well, unconventional po itong tips na binibigay ko sa inyo, pero prangkahan na po ito. Kaysa po i-invest po ninyo ang kapital na naipon ninyo o kung saan nyo man nakuhang lupalop yan, pinagtrabahuan nyo, pinag-ipunan nyo, galing sa padala ng mga magulang nyo o kahit saan pa yan. Kaysa po gawin yung puhunan kapital, targetin po ninyo yung in-demand ngayon na serbisyo. Dalawa po kasi ang types of business. First is product, right? And then secondly is service. Now, ano ba yung in-demand na service? Titignan mo kung nasang panahon tayo. Nasa teknolohiya po tayo. Minsan nga, napag-uusapan na minsan kakainin ng, artificial and machine learning. Artificial intelligence, machine learning. Yung industry, minsan, hindi na po naiiwasan mapag-usapan na pwedeng marami ang mawalan ng trabaho dahil na ChatGPT na ngayon okay?
Using ChatGPT, you can able to build your own apps by learning programming languages. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Kaysa po ibuhos nyo yung kapital po ninyo sa food industry, ang putang inang yan. Marami na po yan. Kung inaakala po ninyo na magsasucess po kayo dyan, well, hindi ko po kayo dinidiscourage, pero ang akin lang, hindi po yan ang practical na paglaanan nyo ng kapital na inipon ninyo kasi payayamanin nyo lang yung mga durobo na mga hayahay na mga nagpapaupa. Buti sana kung maganda yung lugar. Siyempre ikaw, maghahanap ka ng lugar, puno naman yung iba na mga pwesto na kung saan maraming tao. So wala kang choice, dun ka sa open nga na lugar, available na pwesto, pero walang tao. So kawawa ka lang, malulugi ka lang yan, right? Kaysa dyan mo igastos sa business na yan, ipunin-punin nyo yan, mag-take ka ng certification, tech degree, mag-master ka, right? Maglaan ka ng oras to master one of the technology skills. Tinatawag po itong trade skill. Pag sinabi mong trade skill, ito po ang uri ng skills na hindi kayang gawin ng iba, na kung saan kukunting tao lang ang nagpo-possess o kaya mangilan-ngilan lang. Ano po yan? It's either na app developer ka, Android developer ka, iOS developer ka, cybersecurity professional ka, right? Networking professional, right? Ethical hacker, yan po. Yan po ang targetin po ninyo. Kahit sa ang sub pa ng technology, kahit yan sa multimedia, right? Sa graphics and arts. Kasi nga po, ito po ang isa sa mga linya ng business ko. Ito yung tinatawag na trade skill na kung saan po no choice ang iyong target market, kundi kunin ka. Kasi nga mangilan-ngilan lang kayo. Maliit na demographic profile lang kayo na may mga gantong kasanayan na kung saan hindi lahat ng tao nagpuposes ng ganto. Bakit? Hindi po lahat ng tao may tiyaga na mag-aral ng mga ganito. Hindi nila kayang i-memorize to, hindi nila kayang masterin to, nakakatamad. Ito ngayon yung gagawin mong motivation. Ito yung i-exploit mo nang sa ganun maging tycoon ka sa ganitong klaseng field. Dito ka ngayon nagiging in demand kasi nga yung mga tao hindi nila kaya, karamihan sa kanila hindi nila kaya na magtiyaga na matuto ng tech skills, whether programming, networking, cybersecurity, you name it. So kukunti kayo na nagkukumpetensya, lalo pa kung ikaw ay high level skills sa mga ito. Pag aagaw-agawan ka, hindi ka mauubusan ng client. Hindi mo na kailangan mag-apply pa magpa-empleyado. Pwede ka magtayo ng online agency mo. Alright? I-offer mong serbisyo mo na ito. Dahil nga kukunti ang competition dito, you can put a price tag. Minimum of 120k, 150, 250, depende sa mga portfolio na meron ka. At sa mga, achievements na nagain mo. At depende sa mga feedback at testimonials and review ng mga past client mo. Ito po, actually, ito nga ang kailangan ng mga kabataan eh. Kasi putang ina, puro mga dating gurus and pick-up artists yung pinapanood. Tang ina, wala naman nagbabago sa buhay. Dito kayo makinig. Right? Dito kayo makinig. Hindi nyo gusto yung mga maririnig po ninyo rito. Nakakaboring, paulit-ulit, oo. Pero itong teachings and guidance na ito, ang may na-prove na nagdala ng resulta. Guys, marami po kami mga clients sa coaching na nag-aabil ng email coaching o personal coaching. Yung mga kaperahan nila na isalba po namin yan. Yung mga inipon nila, instead na malugi, of course, kasi nga, newbie sila pagdating sa negosyo, hindi naman nila alam ang gagawin nila. Nagagabayan po namin yan. Actually, meron po kaming mga team of coaches, specialist na nakafocus sa self-improvement, sa mental and emotional stability, peace, o recovery. Meron din po sa business. Marami po kaming mga coaches dito. Kahit ano pa sinasalita mo, meron po kaming mga Japanese coaches, ano man ang lingwahe mo, English, etc.
Okay? Again, wrap up. Nasaan panahon ka ba? Ano yung in-demand ngayon na kayang magbayad at willing magbayad ng 100,000, 6 figures, 7 figures para sa serbisyo ito? Nasa teknolohiya po tayo. Nasa panahon po tayo ng teknolohiya. Tangina kung pagkain. Kung food business yung gagawin mo, wala patutunguhan yan. Maliit yung probability mo na mag-success ka dyan. Hindi kita dinidiscourage, nagiging practical lang po. Maraming salamat at like, share, and subscribe.